Hi sir, mo na yung presentation about sa eco-sander. So, maghatag ako gamay definition about sa eco-sander. So, ang eco-sander mo na siya mata sa usa ka barko nga mohatag og arin yung mabawaan kung sa kalaw mo ng tubig mabaw or ilalom aron iwasad sa usa ka barko. So, mo na to nya. Mo na ang mga parts sa eco-sander. Una, visual indicator kani visual indicator. So, ito yung screen o display ng eco-sander. Dito mo makita yung info like lalim ng tubig, itsura ng seabed, o kung may isda. Ito ay parang TV na nagpapakita ng ilalim ng dagat. So, next, alarm button. Ito yung alarm button. Ito. So, alarm button. Itong button na to gamit para mag-set or i-acknowledge yung mga alarm. For example, pwede kang mag-set ng alarm pag umabot ang specific depth yung bangka or pag may nakita na maraming bangka or pag may nakitang maraming isda, mag-alert siya, may sound or visual. So, next, gain button. So, ito yung gain button. Gain button. Gain button. Sa eco-sander, yung gain button, ina-adjust yung sensitivity ng receiver. Pag tinasan mo yung gain, mas makita mo yung mahinang ito like maliliit na isda or malambot na seabed. Pero pag sobra, pwedeng maging maingay o malabo yung display. So, next, mark button. Ito yung mark button. So, ang mark button, ginagamit to para maglagay ng mark sa screen. Usually, may kasama tong time stop or GPS position. Pag may nakita kang interesting like magandang fishing spot or something na lumulubog, press mo to para may reference ka sa lugar na yon. Next, range button. Ito yung range button. Tapos, range button. Itong button na to, nagbabago ng depth range na nagpakita ng screen. For example, pwede mong baguhin from 0 to 50 meters to 0 to 100 meters. Depende sa lalim ng tubig na gusto mong i-check. Next, power button. Ito yung power button. Tapos, ang power button, ito yung main switch para i-on or i-off yung eco-sander. Yun lang. Thank you, sir.